before nila dineclare itong unilateral ceasefire, nakita nga natin itong consolidation ng New People's Army dito sa hinter areas ng Barangay Canayan ng Malaybalay City. And then itong sa taas nito, kung saan sila nagposisyon, may ongoing tayo na trabaho ng daan, pagsemento ng daan, which crossed coming from itong Saire Highway papunta naman doon sa simentadong daan ng sa side ng Kabanglasan, itong side na ng Pantaron. At ang nakita natin ito is may threat doon sa kumpanya, no, na gumagawa ng daan, na susunugin na naman nila ito. So ito ang nakikita natin na baka gagawin nila as part of celebrating, no, in welcoming yung sinasabi nilang 55th anniversary ng Communist Party of the Philippines. So ito yung isa sa kina-counter natin na hindi talaga nila ma-execute at hindi natin sila mabigyan ng pagkakataon ng yung traditional na way nila of celebrating their anniversary by doing itong mga terroristic activities targeting our peaceful living communities and the civilians in the area. Meron ding mga ganap bago pa itong sa panahon ng Kapaskuhan, meron na ring encounter. Maaari nyo po bang mabigyan ng summary yung mga nangyaring encounters po natin dyan sa bahagi ng Bukidnon? Actually, since pag-assume ko nung January, we registered around 22 encounters dito sa areas ng Malaybalay City, munisipyo ng Impasugong, dito sa side ng dalawa kasing daan ito, yung Sairi Highway, itong Cagayan de Oro, Davao Highway, at saka meron ding other side sa side ng Pantaron Range. So in between ito is itong tinatawag natin na Saldab Complex, kung saan meron pang mga presence ng mga natitirang New People's Army na itong mga vertical forces nila kung tawagin natin, no, dahil as early as yung 2021, late 2021 ay na dismantle na natin itong mga guerrilla fronts under ng North Central Mindanao committee na nakabase, nag-ooperate dito sa probinsya ng Bukidnon. Sir, ang pahayag ng Armed Forces of the Philippines, talagang lubusan ng naghihingalo itong armadong grupo ng CPP, NPA, NDF. Kukonti na lang sila, iilan na lang talaga yung natitira. Ano sa tingin niyo po? Ito po bang encounter muna ay sino po yung nag-initiate? Sila po ba ang naunang umatake sa ating mga kasundaluhan, or parte ito ng tuloy-tuloy na operasyon ng kasundaluhan laban nga dito para mapulbos itong teroristang NPA? Itong last na encounter natin was deliberately planned. Kumbaga, kinumbine natin yung mga information we receive coming from the populace, yung nakuha natin from our field operatives and from higher intel units, no, under ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, at saka yung sa atin sa Army Intelligence Regiment. So tulong-tulong po ito, may tulong galing sa NICA-10, meron din itong mga, pero karamihan nito is information coming mismo sa populace. Sila mismo ang nagbigay sa atin, and then in-apply natin lahat ng mga ibang information until we were able to zero in dito sa location nga na nagiging subject ng ating battlefield air interdiction at saka indirect fires, and then yung ground assault and clearing operation, which we conducted and started at around 0300 of December 25. But the planning is as early as 20 December. In fact, ang ating operating troops ay nandyan na sa kabundukan as early as 21 December
our troops were able to occupy their designated attack positions by 23 December ng gabi. Nandyan na. This is before pa yung sinasabi nilang unilateral declaration ng ceasefire ng CPP. So kumbaga sir, kasi yung last time din namin na nakapanayam, nakalimutan ko lang kung anong pangalan ni Lieutenant Colonel, meron ding, di ba, napatay sa encounter din, no, na mga rebelding NPA. Kasi ngayong December, marami silang ino-observe. Una, yung anibersaryo ng pagkamatay ni Joma Sison. Tapos ngayong araw na ito yung anibersaryo. So kumbaga, na-take nyo to na opportunity na magkumpol sila, tapos napalibutan ninyo, sabi nyo nga po, bago pa man itong unilateral ceasefire nila, nakaposisyon na kayo at parte ng inyong operasyon itong pangyayaring yun, sir. Correct, tama po yan. Before nila dineclare itong unilateral ceasefire, nakita nga natin itong consolidation ng New People's Army dito sa hinter areas ng Barangay Canayan ng Malaybalay City. And then itong sa taas nito, kung saan sila nagposisyon, may ongoing tayo na trabaho ng daan, pagsemento ng daan, which crossed coming from itong Saire Highway papunta naman doon sa simentadong daan ng sa side ng Cabanglasan, itong side na ng Pantaron. At ang nakita natin ito is may threat doon sa kumpanya, no, na gumagawa ng daan, na susunugin na naman nila ito. So ito ang nakikita natin na baka gagawin nila as part of celebrating, no, in welcoming yung sinasabi nilang 55th anniversary ng Communist Party of the Philippines. So ito yung isa sa kina-counter natin na hindi talaga nila ma-execute at hindi natin sila mabigyan ng pagkakataon ng yung traditional na way nila of celebrating their anniversary by doing itong mga terroristic activities targeting our peaceful living communities and the civilians in the area. Ito pong puwersa na ito, sir, sabi mo yung mga nag-consolidate sila. Mula ito sa mga remnants pa sa iba't ibang mga iba't ibang mga units nila dito sa Mindanao, nagkasundo lang kasi nga meron silang dapat na ipagdiwang, gunitain yung kamatayan nga ni Joma Sison at itong CPP po. Galing ito sa iba't ibang lugar na nagkasundo sila na dyan sa Bukidnon magkaroon ng malakihang or hindi naman malaking kasi ilan lang sila, magkaroon ng aktibidad po. Itong unit na ito, itong Sub-Regional Committee 2 ng North Central Mindanao Regional Committee, ito na talaga yung area nila. Part ito, ang area ng SRC2 is part of Agusan del Sur, which is the boundary of Bukidnon, and then the municipalities of Quezon, San Fernando, Impasugong, Malaybalay City, and Cabanglasan. No? So, traditional na ito nila, talagang area nila. And then itong unit na tinatarget natin is yung headquarters ng SRC2 at yung headquarters security nila, which is initially ang natira na lang nito is around yung sa headquarters nila, yung leadership, no, ng sub-regional committee is around 8 plus yung security nila na around 21. So ang initial na assessment namin is hindi bababa ng 30. But as we progress doon sa planning namin, deliberation, nakikita namin na baka yung pinaka-regional, no, sentro de gravidad nila, yung RSDG Compact, which is yung pinaka-vertical force ng North Central Mindanao Regional Committee, ay posibleng nandyan din. So ang tinitingnan namin na number of unit na personnel is between 30 to 40 or kung talagang yung full force ng compact is aabot sila ng 50. So ang tinatarget natin dito is yung sub-regional committee secretary nila na na-identify natin si Beverly Sinonta,
alias Ayang, at kilala siya sa kanyang koda dito sa Bukidnon, Malaybalay City at Valencia bilang si Cherry, dahil isa ito siya sa kilalang mga extortionist dito sa mga, magtanong ka sa lahat ng mga businessmen dito at saka yung mga ibang mga leaders dito sa Bukidnon. Kilala ito si Cherry na number one ito na nanghihingi, nang i-extort sa kanila. Kaya ginawa namin isa ito sa priority na binigyan namin ng talagang pansin, focus, dahil nakikita natin na pag na-neutralize natin ito si Ayang, maapektuhan nila ang ano nila, no, primarily yung financial resource generation nila, which is isa din sa focus natin under our task force LCAC program. General, bago ko lang din ibigay kay partner MJ, yung naunang mga encounter bago pa itong panahon ng Pasko or before 23 ba yung unang encounter ninyo, no? Yung bilang ng mga namatay, tapos ngayon may mga at least 10. Kung di ako nagkakamali, last time yata is 7. Magkakasama ito sila, sir. And sino-sino itong mga individual na ito? Meron bang mga kabataan dito? Meron bang na-trace ninyo na mga college students noon? Iniwan? Mga magsasaka ba sila? Ano po yung parang mga ano nila, sir? Identification? Actually, Admar, itong sa ngayon ongoing ang pag-identify. So far, may na-identify na 4, no? Itong ang karakteristik kasi nitong SRC2 leadership is isang pamilya ito. Isang pamilya. In fact, last September or August, may isang leader sa under nitong SRC2 ang nag-surrender. Kasi parang ano ito kung titingnan natin, parang business sa corporation na ito. Ang secretary is si Beverly Sinonta, ang kanyang deputy secretary ay kanyang husband, ang spokesperson nila ay kanyang nakababatang kapatid, nandyan pa yung isang kapatid niya na babae, nandyan pa yung lalaki na, bali parang ano ito sila. And then yung husband naman ng secretary, nandyan din yung mga kapatid niya. So, pamilya ito. In fact, dito ngayon for confirmation pa, baka kung kasama dito yung Sub-Regional Committee 2 Secretary, kasama din doon yung baka kasama pa doon yung mga dalawang nakababatang kapatid niya. So far dito sa 4 na na-identify, meron na dito 2 na mag-asawa, which is related din, blood nila related. So itong grupo na ito, masasabi natin na kontrolado ng isang pamilya ang leadership, pati ang finances, hawak ng isang pamilya po. So, kumbaga general, follow-up ko lang, wala na yung ideolohiya na itatak noon dito sa CPP, NPA, NDF na pinaglalaban nila. Nagiging terorista, nagiging bandido na sila. And isa pang kasundot na tanong, namamanage pa ba sila? Hawak pa ba sila ng Central Committee ng CPP, ng NDF ito? Or kanyang lakad na lang, pero tangan nila yung pangalang NPA? Hindi na natin nakikita yung noon pa man, no? Hindi na kumbaga nagpapakita na somehow may control yung sinasabing Central Committee ng CPP. Dito sa area ng Bukidnon, ito na lang, itong SRC2 na lang ang masasabi natin na medyo buo, dahil nga pamilya sila, isang buong pamilya sila, and very active. Ang style is talagang tatakutin, gugulatin yung tao. Pero recently sa kanila is more on survival, no? It's more on pag-produce ng kung ano man ang makakain nila, maipakain nila sa grupo, and then yung pag-generate ng pera
Kung maalala natin, may nangyari din dito sa boundary ng Agusan Sur at saka itong Bukidnon, no, sa Hagpa Impasugong, kung saan yung may daan tayo dyan, ongoing part ng project natin na itong mga series of mga daan na ginawa ng previous administration at present administration, itong daan na that will connect Malaybalay or Bukidnon, no, going to Malaybalay City and Butuan City ng Agusan del Norte. Ito, sinunog nila kasi nga yung company ng UBI na gumawa, kasi nga nanghihingi sila, ini-extort nila. So ito series of ano nito, habol from there, in-encounter natin. Walang tigil tayo, no. And then lately nung December 1 nag-start is papalapit sila, and then hanggang sa umabot sila dito na talagang yung kumbaga itong pagdala natin sa kanila dito sa present location nila is deliberate ito na ginawa ng ating kasundaluhan kung saan tayo nag-deploy, saan tayo nag-conduct ng combat operation para dalhin sila doon sa pre-designated, tinatawag natin pre-designated engagement areas. Sir, mayong gabi, si MJ po ito. Merry Christmas still and Happy New Year. Sir, kamusta po ang recruitment ng CPP and PANDF dyan po sa inyo pong area sa 403rd? Effective pa ba yun, sir? At kung ilan na lang po ang yung kanilang active na NPA combatants sa ngayon, sa dami po ng mga good government o good governance projects sa ilalim po ng NTF-ELCAC at ng national government? As of katong last na pag-account natin sa kanila, no, since yung pag-start natin sa program natin ng Task Force ELCAC noong December 2018, sa tala namin, itong North Central Mindanao Regional Committee, we were able to reduce by 66% yung manpower nila at saka yung firepower nila. So masasabi natin talagang malaking nabawas sa kanila in terms of strength at saka yung capability nila. And then as to yung sa recruitment po, may mga na-report tayo, may mga na-monitor tayo na may mga allegedly, may mga na-recruit sila na isa, dalawa. Pero kumbaga yung recruitment nila napakahina na talaga. And then they resorted na lang doon sa yung survival na lang talaga. Main survival ng natitirang hukbo nila, hindi kumbaga yung sa iniisip nila na baka makarecover pa sila, baka magkaroon sila ng chance na kumbaga lumakas pa uli. But here in Bukidnon, ang napakalakas na po nung pag-establish natin ng Task Force ELCAC mechanism, wherein ang ating, I give due credit sa ating mga political leaders dito sa Bukidnon, no, under sa leadership ni Governor Onel Roque at yung mga apat na mga congressmen and the mayors, no, here, lalo na dito sa amin sa area ng Malaybalay City, si Mayor Pabilyaran. Kumbaga yung delivery ng services addressing the root causes of insurgency is ito na yung ginagawa natin. In fact, pati yung mga dating kasamahan nila na top leaders na gumagalaw dito sa Bukidnon, tumulong na rin sa atin, and then sabi ko nga sa kanila, huwag ninyong baguhin yung advokasya ninyo. The same thing, tulungan pa rin natin yung masa, but ang gawin natin is tayo na yung magdala ng mga government services doon sa mga former mass bases nila, at yung totoong tulong na talaga ang gagawin namin. So which is ongoing, supported by the leadership ng mga political leaders dito sa Bukidnon. Ang lately lang is kung ma-monitor ninyo yung Facebook page ng SRC2, itong mga tao mismo na tumutulong na ngayon sa atin, ito ang pinost doon, sinabi na mga traidor daw at papatayin. So this
one thing ito na nag-prompt sa akin na sabi ko sa kanila, ang commitment ko since tumulong na kayo sa amin sa gobyerno is commitment ko number one is your security. So sabi ko, we will address this. Sino itong nagtitreat sa inyo so that you can work freely without kumbaga wala kayong iniisip na kaba na sige tatrabahoin namin ito. Which is a good thing is talagang nag-result sa last December 25 na positive result ng encounter. Sir, bago ko ibalik ang bola kay partner Admar, ano po ba ang mga good practices na pagpapatuloy po ninyo para yung 66% na bawas sa kanilang puwersa ay maging 100% na bawas at maging zero sila dyan sa inyo pong area sa Bukidnon? Ganda pa naman, sir, ng Bukidnon. Yung na-establish na natin yung mekanismo ng Task Force LCAC, ituloy na lang. At ito yung tinutuloy namin. Hindi lang po dito sa Bukidnon but sa buong Region 10, ang mekanismo ng Task Force LCAC is na isama na natin doon sa pag-prepare ng Regional Development Plan. Nandoon na kasi may mother may mother plan tayo kung tawagin natin ay CAPDEV, no, Convergence Areas for Peace and Development, wherein yung mga dati na mga naserbisyuhan na through the Barangay Development Program, kung sa tingin namin ay kulang pa, is nandoon na, kaya na nating ipasok during the preparation, no, budget preparation normally ng mga regional agencies dito sa Region 10, which is prepare yan normally by February, no? Sa example, this 2025, ang budget ng 2026 is piniprepare natin ng February or budget ng 2020, o yun nga, piniprepare natin ng February 2024 ang budget ng 2025. So nandoon na sa mekanismo na ipasok na natin yon, which is ito yung importante kasi sinasabi nga ng ating armed forces is ang insurgency is just 20% military na kayang i-address ng military ang problema, but 80% na problema ng insurgency, ang makaka-address nito are the local chief executives and the line government agencies. Sir, balik ako. Yung ito bang pamilya na ito, naabot ba ng localized peace talks natin? Or matagal na ba sila sa hanay? Kailan po kaya sila possible na na-recruit, nag-umpisa? Saan din sila nag-umpisa? Naging mga aktivista din ba sila? Naging miyembro ba sila ng iba't ibang mga organisasyon? Hindi ko masyadong nasundan itong pamilya na ito, no? Pero may mga kapatid sila na nasa atin na. No? May mga kapatid sila na miyembro na ng CAFGUS natin, tumutulong sa atin. Kumbaga, yung effort natin na mag-connect sa kanila. In fact, yung isang staff officer ko, kinausap yung kapatid niya na kausapin mo na si Ayang na bumaba na para ma-ensure natin na buhay sila kasi hindi natin kumbaga ganun ang palaging sinasabi namin na tumulong na. Iba na yung, kumbaga ang gobyerno natin ngayon is magaganda na yung programa para sa mga communities, para sa inyo na mga tinatawag nating friends rescued, no? Yung mga former rebels natin are friends rescued. So may effort tayo. Talagang lahat ng paraan para ma-convince natin sila to go down and join mainstream society at tulungan na tayo dito sa kung paano natin i-improve itong probinsya ng Bukidnon. So may effort tayo pero talagang matigas, talagang ayaw nila. Huli na lang, sir, yung nabanggit mo kanina, yung mga local leaders natin dyan talagang nakikiisa na sa militar. How about yung private sector, sir? Kasi hanggat meron pa rin silang na-extortan, ay possible, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang
magiging hakbang. Tuloy-tuloy pa rin tatakutin kung sino mang yung mga negosyo. Kamusta na po ang pagtanggap ng mga private sector? Agad-agad na sila na nagsusumbong sa inyo? Ito, mayroong na mga nagtangka. Sa mahabang panahon ba naging biktima na nabanggit mo kanina, notorious na itong pangalan na ito. So sa mahabang panahon, marami na silang mga nabiktima din dyan na lalo na mga negosyante. Yung mga maliliit na lang, may mga nagre-report sa atin, papadala ng 10,000, 20,000 through Palawan. Pero yung mga malakihan, yung mga big companies, no, ang ginawa kasi natin, part ng program since noon pa is we provided point security. Point security nitong mga construction firm. Talagang kung saan sila nagtrabaho, may detail tayo na nagsisecure sa kanila. In fact, nung nasa division headquarters pa ako, ang bilang natin, no, sa buong area ng 4th Infantry Division na nakakommit dyan for security nitong mga nagtatrabaho, nag-infra projects natin is more than 2,000. Mga more than 2,500 personnel, no? Both regular soldiers and our CAFGO active auxiliary personnel. So ito isa na kinumit natin and nakikita natin na talagang ang effect sa finances nila ay hindi na katulad dati. Though meron pa ring mangilan-ngilan, maliit na lang, na ano pa rin, hindi pa rin kumbinsido na kumbaga itong puwersa na ito is kunti na lang talaga, kunti na lang. Sinabi ko nga sa kanila during mga Peace and Order Council meetings sa PPOC, sabi ko kung mag-coordinate lang tayong lahat, 3 buwan lang na walang magbibigay. Magbabaan na yan kasi wala na silang pera, pambili ng pagkain nila, kumbaga bigay doon sa utusan nila na bibili ng pagkain nila. So siguro sir, ang inyo pong paalala, panawagan sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa bundok pa or kung yung sa mga kaanak nila, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan, sabi mo nga, wag lang magbigay ng 3 months, for sure, bababayan. Meron pa bang mga nagpaparamdam na nagbibigay ng paramdam na bababa ako, makikipag-ugnayan na ako? Isa yan sa effort natin ngayon. Pinapaalam natin kung paano. Kasi nakikita natin na may snowball ng surrender ito, ang effect nito, no? May malaking demoralization ito sa grupo. So kinausap na natin yung mga indigenous peoples na mga leaders, mga barangay captains, kagawad. Sinabihan natin na i-accommodate kung meron and then to report, to connect to us so that we can assist, no, para magbalik loob na sila and we can help them. We will help them, no, sa yung pag-join nila sa mainstream society. Ang sa amin lang naman dito is may mga sinasabi nga, nag-declare sila doon sa unilateral ceasefire. Pero kung titingnan natin maigi, babasahin natin maigi yung declaration nila, parang it's very obvious na yung 2 days ay para mag-celebrate sila ng anniversary. Kumbaga parang pahinga lang. Kasi sinabi nila, by 27 December is tuloy na naman yung guerrilla, mga offensives nila. So makikita natin na ano lang talaga yung design for their own ano. So kami sa amin is kung ano yung mandato, ginawa lang namin, tinatrabaho natin. In fact, itong operation na ito, karamihan ng kasundaluhan ng 403rd Brigade nag-spend ng kanilang Christmas sa kagubatan, sa kabundukan. As early as 23 December, nandoon na. Pagpasok ng Pasko, nandoon sila sa kagubatan, away from the comfort, away from doon sa pamilya sana namin to celebrate this Christmas. Pero trabaho po ito. Ganito po ang dedikasyon ng ating Armed Forces of the Philippines na talagang bigyan na ng tuldok, tapusin na itong local communist armed conflict. Ayan, saludo tayo sa mga sundalo na yung iba nagbabakasyon
umuwi sa kanilang mga probinsya para makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Kayo po dyan ay nandyan at kinakaharap yung mga kalaban ng Estado. Tuloy lang ang laban at wag lang tayong magpaloko. Oy! Doon sa mga nagsasabing unilateral ceasefire, sabi mo nga, General, na para lang pala doon sa anniversary po nila. Self-serving eh. Oo, tuloy-tuloy lang ang ating laban at katuwang niyo po ang SMNI sa paglaban sa insurensiya, laban sa mapaminsala at teroristang CPP-NPA. Dagang salamat, sir, sa imong oras ug panahon. Sa ulitin po, amping kanunay.